Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa dami ng nagawa nating crime story, ang kaso ng tatalakay natin ngayon ay labis kong ikinagulat dahil nga sa kalupitan, brutal at kawalan ng awa na ipinamalas ng mga salarin matapos ang ginawa nilang pagpaslang sa biktima. Talakayin nga natin ang usap-usapang at nag-viral na krimen na ito ng taong 2021. Kasagsagan nga ng COVID-19 pandemic noon, kaya lahat ng tao ay nasa loob lamang ng kanilang mga tahanan. Kasabay nito, sumentro ang buhay ng mga tao sa paggamit ng social media at marami ang taong ang nabigla na lamang naging mga content creator. Isa sa mga sumikat noon ay si Norebeth Dia, 21 years old, o mas kilala bilang Ebang Mayor. Pangatlo siya sa 5 magkakapatid at ang kanyang pamilya ay nakatira sa Barangay Payatas, Quezon City. Simple lamang ang pamumuhay ng pamilya ni Ebang at bata pa lamang nang batid niya ang hirap ng kanilang buhay. Ipinanganak si Ebang na babae, ngunit habang siya ay lumalaki, unti-unting lumitaw ang tunay niyang pagkatao. Sapagkat sa isip at puso ni Ebang, siya ay isang lalaki. Buo naman ang suporta kay Ebang ng kanyang pamilya sa kung ano ang gusto niyang kasarian. Binansaga naman si Ebang na trans man sa mga online at balita. Masayahin at maalalahanin. Ganyan ilarawan ang miyembro ng LGBTQ na si Ebang ng kanyang ina na si Cherry. Mahilig siyang sumayaw at ang talento ni Ebang ay ibinabahagi niya sa social media. Si Ebang ay isang TikToker na may kakaibang karisma at palaging may hatid ng ngiti sa kanyang mga taga-subaybay. Kinagiliwan siya ng mga tao at nagkaroon nga si Ebang ng 68,000 followers at 641,000 likes. Ginamit nga ni Ebang ang platform na TikTok upang ipakita ang kanyang husay sa mga dance thread kung saan marami siyang napahangang mga netizens. Sa bawat video ni Ebang, mas minahal siya ng kanyang mga followers. Tuwang-tuwa sila kay Ebang dahil sa nakakahawang nitong ngiti. Mayroon ding mga napupugian kay Ebang at inaakala nga siya ay isang tunay na lalaki. Ayon sa ina ni Ebang na si Cherry, ang kanyang anak ay madiskarte at nagba-buy and sell ng cellphone upang magkapera. Dagdag pa niya, napaka-sweet na anak ni Ebang. Sa tuwing may kinikita si Ebang, ibinabahagi nito sa kanyang ina at kailanman ay hindi nagdadamot sa kanyang pamilya. Pangarap nga ni Ebang na makapagpatayo ng bahay para sa kanyang nanay at tatay dahil buong buhay nila sila ay nangungupahan lamang. Sinabi nga ni Ebang sa kanyang nanay na huwag itong mag-alala dahil kapag sumikat na siya sa TikTok at kumita bilang isang full-time content creator, ibibigay ni Ebang ang dream house ng kanyang ina at ama. Dahil dito, mas nagsumikap si Ebang sa paggawa ng content sa TikTok sapagkat naniniwala siyang sa likod ng bawat like at follow ay ang pag-asa na unti-unti niyang matutupad ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. May 17, 2021, dakong alas 10 ng gabi, napansin nga ni Cherry si Ebang na nakabihis na tila aalis. Tinanong ng ginang ang kanyang anak kung saan ito pupunta. Sumagot naman ang TikToker at sinabing aalis sila ng kanyang mga kababata para pumunta sa isang birthday party. Nagulat naman si Cherry at sinabi kay Ebang na 10 oras na ng gabi at bakit aalis pa ito. Sinabi naman ni Ebang na saglit lang umano siya aalis at hindi naman magtatagal sa lugar na kanyang pupuntahan. Gate naman ni Cherry, delikado nga para kay Ebang na umalis pa ng 10 oras ng gabi. Naglambing pa ang TikToker sa kanyang nanay at nanghingi nga ng 20 pesos. Binigyan naman ni Cherry ng pera ang kanyang anak at umalis na ang TikToker ng kanilang bahay. Ngunit lumipas ang magdamag pero hindi na umuwi pa si Ebang sa kanilang tahanan. Agad namang minessage ni Cherry si Ebang. Sunod ay tinawagan na ng ginang ang kanyang anak. At sa puntong ito, isa-isa nang kinontak ng pamilya ni Ebang ang mga kaibigan ng TikToker upang tanungin kung alam ba nila kung nasaan si Ebang. Ngunit ni isa sa mga kaibigan ni Ebang ay hindi na nagbigay pa ng malinaw na sagot kay Cherry.
Dito na nagdesisyon ang pamilya ni Ebeng na humingi ng tulong sa barangay. Agad namang naglunsad ng paghahanap ang mga tanod sa babae, subalit hindi nila nakita sa buong lugar si Ebeng. Dito na nga unting-unting nagkaroon ng masamang kutob si Cherry para sa nawawala niyang anak. Lumipas pa ang 2 araw subalit hindi na nga umuwi pa si Ebeng sa kanilang tahanan at hindi din siya mahanap ng kanyang pamilya. Sa ikatlong araw ng May 20, 2021, nagtaka na ang ilang residente ng Sitio Bakal sa Quezon City dahil sa masangsang na amoy sa kanilang lugar. Lingid sa kanilang kaalaman, isang krimen pala ang pilit na itinago sa madamong bahagi ng naturang lugar. Ayon sa lalaki na si Ray, umaga ng May 20, pinapastol niya ang kanyang alagang baka na may makita siyang lalaki sa may damuhan. Pinagmasdan ni Ray ang lalaki at nakitang gulat na gulat ito nang may nakitang isang bagay sa damo. Ayon kay Ray, tingin niya may ginagawang masama ang lalaki kaya bigla niyang tinawag ang kanyang baka. Nang narinig umano ng lalaki ang sigaw ni Ray, bigla daw itong tumakbo palayo. Dito na nga naisipan ni Ray na tingnan kung ano ba ang nakita ng lalaki at tila takot na takot nga ito. Nanlaki naman ang mga mata ni Ray nang nakita ang isang labi ng isang tao sa damuhan. Agad na kinuha ni Ray ang kanyang baka at nagmamadaling umalis sa lugar. Nagtungo siya sa barangay upang report ang kanyang natagpuan. Ang unang rumesponde sa madamong lugar ay ang barangay kagawad na si Franz. Ayon kay Franz, sobrang sama daw talaga ng amoy at kaawa-awa ang sinapit ng biktima nang kanya itong nakita. Nang nakita nga ni Franz ang labi siyang nagulat dahil may mga tao palang kayang gumawa ng ganong klaseng karumal-dumal na krimen at bakas nga sa biktima na pinahirapan ba bago tuluyang binawian ng buhay. Minabuti naman ng kagawad na ikalat sa buong barangay at kalapit na barangay ang tungkol sa natagpuang labi. Sa kanyang isipan, baka merong nawawalan tao mula sa katabing barangay. Maging sa Facebook ay ipinost nga ni Franz ang nakakilabot na balitang ito. Pagkatapos ay inalerto na ng kagawad ang mga pulis hinggil sa nangyaring krimen. Agad namang nagtungo ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. At sa inisyal nga na obserbasyon ng mga otoridad, pinagsamantalahan muna ang biktima bago ito pinaslang. Ang labi nga ay nagtamo ng napakaraming pasa at pinsala. Hindi na kaaya-aya ang lagay ng labi at may indikasyon na ilang araw na itong wala ng buhay. Bukod doon, halos hindi na din makilala ang biktima. Ang mas nakakilabot pa dito, may kahoy pa sa maselang bahagi ng labi. Habang patuloy na sinusuri ng mga pulis ang crime scene, walang personal na bagay na magsasabi nga ng pagkakilanlan ng biktima ang nakita sa crime scene, maliban na lamang sa isang tattoo sa kanyang katawan. Habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad, isang lalaki ang lumapit sa mga pulis at sinabing kilala niya ang nakitang labi. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Sander de la Cruz. Ayon kay Sander, kababata niya ang biktima at ito nga ay si Ebeng. Sinabi din ng lalaki na si Ebeng ang labi sa damuhan dahil si Ebeng lamang ay may ganong tattoo. Dagdag pa ni Sander, kilala niya ang mga taong huling kasama ng biktima. Samantala, nakarating na sa kaalaman ng ginang na si Cherry ang tungkol sa natagpuang labi. Hindi noon mapakali ang ginang kaya agad siyang nagtungo sa crime scene. At nang nakita nga ni Cherry ang labing nakita, nanlamig at nanghina na lamang ang ginang matapos niyang makumpirma na si Ebeng nga ang nakitang labi. Bukod sa pagdadalamhati, nakaramdam din ng matinding puot si Cherry nang nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Tanong ng ginang, sino ang walang pusong gumagawa noon sa kanyang anak na walang naging kaaway kailanman? Mabilis na nag-viral ang brutal na pagpatay kay Ebeng, lalo na at sikat siyang TikToker ng mga panahon na ito. Marami sa mga netizen ang sumisigaw ng hustisya para kay Ebeng at kumakalat nga ang poster kung saan nakasulat ang mga katagang Justice for Ebeng. Ginamit nga ng Commission on Human Rights at iba't ibang LGBT groups ang kalunos-lunos na trahedyang ito upang kalampagin ang Senado at Kongreso na ipasa na nga ang SOGI Equality Bill
upang bigyan proteksyon ang mga transman at transwoman laban sa mga hate crime. Hindi naman makapaniwala ang mga followers na Ebeng sa kalunos-lunos na sinapit ng TikToker. Bumuhos nga ang pakikiramay sa mga post ni Ebeng at kahit mga taong hindi niya followers ay labis na nalungkot sa masakit na dinanas ng TikToker. Nagulit din ang online world nang lumabas ang masuselang detalye ng kaso at sinabing walang puso ang nasa likod ng krimen na ito. Ang ibang grupo naman ay itinuring na hate crime ang nangyaring pagpaslang kay Ebeng. Naniniwala sila na ang ginawang paglapastangan kay Ebeng ay sinyales ng matinding puot at kawalan ng respeto sa kanyang kasarian bilang isang trans man. Ayon sa autopsy sa labi ni Ebeng, matinding pinsala sa ulo at ang inilagay na kahoy ang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Na mga sandaling ito, may hinala na ang mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso. Ayon sa mga pulis, matapos silang makausap ang lalaki na si Sander, nagkaroon sila ng hinala na may kinalaman ito sa krimen. Sa dahilang bigla na lamang itong lumitaw at sinabing kilala niya nga ang nakitang biktima. Inimbitahan naman ng mga pulis si Sander upang questionin. At ayon nga sa ina ni Ebeng na si Cherry, isang beses lamang niyang nakita si Sander nang ipinakilala ito ni Ebeng bilang kanyang best friend. Ang alam ng ginang, isa si Sander sa mga kababata ni Ebeng. Tinanong nga ng mga pulis si Sander kung sino ang sinasabi niyang huling kasama ni Ebeng. At ayon kay Sander, ang mga huling kasama ni Ebeng ay sina Joel Loyola alias Nonoy Sablay, Richard Arasa alias Tiago at ang babaeng nagngangalang Cristel na barkada ni Ebeng. Pinatawag ng mga pulis si Cristel at ayon nga sa kanya, totoo na kasama nila si Sander habang nagiinuman sila noon ni Ebeng. Kwento ng dalaga, nalasing na siya noon pero naalala niyang sabay na umalis sina Ebeng at Sander. Nanindigan ang babae na kasama si Sander sa mga huling kasama ni Ebeng. Kaya naman bumalik kay Sander ang sentro ng investigasyon. Hindi inaasahan ng mga pulis na bigla na lamang aaminin ni Sander ang nangyaring krimen. Napag-alaman din na ang lalaking nakita noon ni Ray na tumatakbo palayo sa crime scene ay si Sander. Ayon sa salaysay ng lalaki, inuuksig siya ng kanyang konsensya kaya bumalik siya sa pinangyarihan ng krimen lalo na at kababata niya si Ebeng. Nagbigay nga si Sander ng kanyang confession hinggil sa pangyayari. Ayon sa lalaki, bago maghating gabi, nag-inuman sila ni Ebeng at Cristel sa bahay ni na Cristel. At madaling araw ng May 18, 2021, nang lalasing na sina Ebeng at Cristel. Dito na umano nagdesisyon si Sander na umuwi at sinabay na niya ang kababata niyang si Ebeng. Habang naglalakad sina Sander at Ebeng sa bakanting lote sa Sitio Bakal, nakasalubong niya ang kanyang mga kaibigang sina Joel at Richard. Pag-amin ni Sander, bigla na lamang umanong sinuntok ni Joel si Ebeng, dahilan kaya ito nawala ng malay. Dinala ni na Sander, Richard at Joel si Ebeng sa madamong bahagi ng bakanting lote. Dito na pinagsamantalahan ng mga lalaki ang TikToker. Pagkatapos, inutusan umano ni Joel si Sander na kumuha ng bato at pukpukin ang kaawa-awang si Ebeng. Sinunod naman ni Sander ang utos ng kanyang kaibigan. Iiwan na dapat nila noon si Ebeng nang napansin umano ni Joel, buhay pa ang biktimang TikToker. Sinabi pa ni Sander na naghanap si Joel ng sanga ng kahoy at bigla na lamang niyang nilagay sa maselang bahagi ng biktima. At dahil sa mga impormasyong ibinahagi ni Sander, itinuring na ding pangunahing sospek sa pagkamatay ni Ebeng sina Richard at Joel. Sa tulong nga ng follow-up operation, naaresto sina Richard at Joel sa magkaibang lugar. Nakuha kay Richard ang cellphone na pagmamay-ari ni Ebeng. Habang isang baril naman ang na-recover kay Joel lang siya ay inaresto. Agad silang sinampahan ng kasong pananamantala, homicide at robbery. Karagdagang kaso din ng illegal possession of firearm naman ang isinampa sa suspect na si Joel. At para nga sa mga investigador, malinaw ang motibo sa krimen. Pagnanasa. Ayon sa mga pulis, nagbibihis at kilos lalaki si Ebeng.
dahil magandang babae ang biktima. Ito ang pinaniniwalaan nilang dahilan kaya nagkaroon ng interes ang tatlong sospek para isagawa ang krimen. Kinonfirma rin ng mga investigador na sina Joel at Richard ay nakulong na dati dahil sa mga kasong may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot. Nakalabas sila pansamantala matapos pumasok sa isang pre-bargaining agreement sa kanilang mga naunang kaso. Ayon nga sa suspect na si Sander, nasa impluwensya sila ng ipinagbabawal na gamot ng gabing mangyari ang krimen. Inamin din niya na bago ang brutal na pagpaslang, niyaya pa nila ang biktima na gumamit din ng illegal na gamot ngunit tumanggi ito. Bukod kay Sander, hindi na nagbigay pa ng pahayag ang dalawang suspect na sina Richard at Joel. At batay sa forensic examination, ang sanga ng kahoy na natagpuan sa labi ng biktima ay humigit kumulang 12 inches. Ang detalyeng ito ang lalong nagpatibay sa korte na ang mga suspect ay labis ang pagiging sadista. Mabilis namang umusad ang takbo ng kaso dahil noong September 21, 2021, bumaba na ang hatol sa mga suspect. Sila ay napatunayang guilty sa pananamantala, homicide at robbery. Napatunayan din si Joel na guilty sa kasong illegal possession of firearm. At para sa pagpatay nila sa TikTok at membro ng LGBTQ na si Ebeng, hinatulan ang mga sospek ng habang buhay na pagkakulong. Sa ngayon, nakakulong ang tatlong sospek sa New Bilibid Prison kung saan nila gugugulin ang kanilang buong buhay. At para nga sa pamilya ni Ebeng, napakasaya nila dahil nakamit nila ang hustisya. Ngunit hindi nito maiibsan ang sakit na dinadanas nila dahil sa kalunos-lunos na sinapit ni Ebeng. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!